Kasi parang nabanggit yata ni Coco last time, nagkaroon na maturity sa pagitan yung dalawa. Oo, kasi from nagsimula sa puso, tapos minsan lang kita iibigin. Nung first taping day ko, parang nakatulala ako kay Coco na parang, si Coco ba to? Parang, madaming pinagbago. Pero magandang pagbabago or parang panibagong Coco yung nakikita ko kasi kung sobrang grabe na yung passion na nakita ko nung nagsimula sa puso at minsan lang kita iibigin. Dito, habang nagtitaping kami ng probinsyano, iba yung binibigay niya. Talagang, sabi ni Direk, 100%, Direk parang kulang, parang 1,000 talaga. At saka na-appreciate ko yung sobrang concerned siya sa character ko, yung pagpasok ng character ko. Pati yun, inaalagaan niya. Tapos, pati yung kung paano yung magiging atake naman namin dito kasi dapat ibang-iba sa nagsimula sa puso at minsan lang kita iibigin. So, I'm very thankful. Thank you po na mabigyan ulit ako ng chance na makatrabaho siya. At nagpapasalamat ako sa Dreamscape dahil para din po ito sa mga fans namin na talagang ang tagal nang hinintay na magbalik tambalan kami. So, worth it naman na after 4 years, magsasama kami ulit ni Coco. At isang napakagandang proyekto po. Kaya thank you, Dreamscape. Coco, na matagal ang hinintay din. Yun. Actually, sabi ko nga from the very start, dati pa nung binubuo namin itong proyekto to, naisip na namin si Maha para dito sa project na ito. Kaso nga lang po may kasabay siya na soap opera, yung Bridges po. And then, yun, yung pagpasok niya, masaya kaming lahat kasi kilala na namin siya kung paano siya katrabaho, Pero kung ikaw pinakamasaya. ano yung dedikasyon niya. And then, hindi kami talaga nabigo. Nung after nung mga unang-unang eksena pa lang namin, so, si Maha kasi pag pumasok yan, gagawin niya ang lahat kung ano yung tama para doon sa character niya. May eksena nga kami nung, first, siguro mga second day niya po sa amin nun. Parang sabi lang, parang masyado yung simple eksena. Ano kaya may bibigay natin na parang mas ma-entertain yung mga manonood? Meron doon, ako lang nakaisip sa food trip, okay lang ba, ipatalunin natin siya sa hood. Sa hood ng sasakyan, and then sa kakuyahan. First taping day po pala. Tapos si Maya kasi di nag-iisip yan. Gusto nyo? Yan ang gusto nyo mangyari. Gagawin niyo yun. Walang double, walang ano. Nakakatuwa kasi pag ganun yung artista na katrabaho mo na parang lahat kayo 100% yung binibigay nyo. And then siya pagdating set, walang napaka-professional. Hindi dahil nagbubuhatan kami ng bangko, pero kahit saan man siguro siya katrabaho, ganun siya bilang sa tao. And then siyempre yung chemistry. Kami ni Madge kasi every time kahit na nasa show kami or nasa screen kami, iba yung ano namin. Kumbaga, siguro dahil ilang soap opera na rin po yung nagawa namin. Parang ang nangyayari, kunwari may mga plano kami, may mga suggestions kami na gagawin. Tapos biglang nagugulat kami, pares kami nagugulat na yung mga plano na gagawin namin, mas napapaganda pa namin, mas biglang parang, ay, may ganun kang binibigay. So parang susurpresahin din kita. Yung parang ganun. Saka kadalasan yung style namin, na sinusurprise namin yung director namin. Oo. Yun yung ano namin. Parang, mas yung kung ano yung, minsan ito na yung nakaano, pinipilit pa namin, ano ba yung, paano ba mas mapapaganda pa siya? Parang ganun po yung. Siguro yun yung na-miss ko kay Coco, na talagang bawat eksenang gagawin, hindi lang simple. Talagang kung kayang mas pagandahin, mas pabonggahin pa, mas lawakan gagawin niya para sa ikakaganda talaga ng show. Hindi kaya para kayo sa isa't isa? Yun po ang abangan natin. Kasi iba yung ngiti niya, oh. Oh. Okay. Oh, wala na may mata Sinagot mo. eh, ikaw ba yung pinakamasaya? Pumasok ako. Okay. Ba't namumulat ako? Oo, ay. Kaya ganyan lang po talaga. Pag ako talaga kasama niya, feeling ko na nga minsan clown niya ako eh. Kasi makita lang niya ako natatawa na siya. Thank you.